Praise God. Good morning po sa inyong lahat. Tayin lang po natin yung iba pa nating mga kapatid. Praise God. Grabe, no? Mga kapatid, yung pag-ibig po ng Lord, lampas langit. Amen? So, last week, we discussed po yung love ng Lord towards us. And this day po, papalampasin na natin ang langit. Amen? Pag-uusapan po natin na it's about God's acceptance, no, sa atin. Reminder lang po, no, especially sa mga kapatid natin in Gracefield Ministry. Let's always remember na yung foundation po natin is always by the grace of God. Minsan po may maririnig kayo sa aming teaching, no, mga messages na parang we have to do something. Okay? Or parang mababasa natin sa Bible na may inutos si Jesus, may sinabi si Paul, may ni-remind si Pablo, tapos inihabili ni John, mga ganon, no? And lagi nyo lang pong tatandaan na we are doing those things, we can do those things dahil tinanggap po natin yung pag-ibig ng Diyos. We are a new creation. We have the same spirit. Katulad ng kay Jesus. Amen? So, lagi nating isipin na without understanding first that it's only by grace through faith, hindi po natin magagawa yung mga bagay na yan. Sometimes po kasi, no, kapag nagbabasa tayo ng Bible, nakikita natin yung mga verse na yon na parang inuutusan tayo, parang sinasabi, gawin natin to, gawin natin yan, let's do those things. Kapag hindi mo na unawaan yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang mangyayari po sa atin, we will try to earn the favor of God. We will try to earn His love. We will try to please Him, which is mali. Amen? Lagi po nating isipin, it's only by the grace of God kung bakit natin magagawa yung mga bagay po na yan. Amen? So, sa araw po na to, we will be more on detail, no? Patungkol po sa mga bagay na yan. Also, pag-uusapan din po natin partly yung shinare po ni Pastor John. This is just a continuation po nun. Amen? So, before we start, let's pray po muna. Hallelujah. Father, we thank you that you are always with us. You are always loving us, Panginoon. Lagi kang nakasubaybay sa amin. And Lord, we are enjoying this life because of your great love, your grace towards us. At patuloy, Panginoon, O God, kami po ay lalakad sa mundong ito, enjoying that your love, Panginoon, for us is so much. And I pray, Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy na mabigyan linaw, Panginoon, O God, ang mga bagay na aming pag-uusapan. Let your Spirit be the one to give us the revelation, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na i-discuss po namin, ikaw lang po ang mapapurihan dahil ikaw lang po ang karapat-dapat, Panginoon, O God, na tumanggap ng lahat ng papuri. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Good morning po uli. Hallelujah. Praise God po sa ating mga kapatid, no? Nakakatawa that we are enjoying this day sa biyaya po ng Lord. Praise sa ating Panginoon for a wonderful worship. Amen. So, sige po, let's dive into the Word of God. Sino po dito yung ready na? Hallelujah. Alam nyo, exciting po itong pag-uusapan natin. And I need your participation.
Okay, hindi ko alam kung paano. Siguro, check ko po yung mga comments nyo. Amen? Hallelujah. Kasi may question ako mamaya. And this is an exciting part po ng message natin. Amen? So let's look at the Word of God. Hallelujah. Praise the Lord. So sabi po sa Ephesians 1:6, okay, to the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. Okay? So yung word po dyan na accepted in the Greek is charitou. Okay? Ang meaning po niyan is to grace that is endued with special honor. Make up accepted, be highly favored. Amen? So, madalas po natin ginagamit yung highly favored na word. Okay? Lagi po natin yan nababanggit that we are highly favored by God. Amen? Pero sometimes, hindi natin alam, no, kung saan ginamit or kung nasa Bible ba yan. So, ito po yung isang verse, no, na nagsasabi that we are highly favored. Okay? So, kung meron po ngayon na nanonood na hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, you can stay for the whole message, and in the latter part po, I will explain how you can be a part of being in the beloved of God. Amen po. So, ito pong verse na to, kapag chinek natin yung mga reference verses, okay, mapupunta po siya dito. Yan. Okay? And behold, the voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay? So, pag-uusapan po natin primarily is yung word na accepted. Okay? So, I was reading a book po. No, I want to share this with you. Alam ko po may makukuha tayo sa umaga na to. Amen? So, sabi po nung author po ng book, yan, si Bob George. Okay? Sabi niya, love becomes practically meaningless without acceptance. Amen po. So last week, diniscuss po yan ni Pastor John, no? Maintindihan natin na hindi lang natin pwedeng alam. Okay? Na sobra-sobra yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Bakit ko po sinabing hindi lang natin pwedeng alam? Kasi even the unbelievers, okay, even the people sa neighborhood natin, sa labas, it's a universal, sabihin natin, tanggap yan ng lahat ng tao. It's a universal language, no? Na sinasabi nila, mahal kami ng Diyos, tanggap kami ng Diyos, anak kami ng Diyos. Lagi po yung ginagamit ng mga tao. Okay? So, they even try to twist yung message na yan. Tanggap kami ng Diyos kung sino kami. Amen? So, siguro alam niyo yung mga grupo na nagsasabi ng ganon. Hindi ko na specify, no? But it's a sad truth. It's a sad reality. Tulad po ng mga pinag-aralan natin previously, how did we became the sons and daughters of God? Alam natin, yun lang po tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, it's a sad reality na ganun yung pananaw ng mga tao. Okay? That God loves them. God accepts them. And it became a universal language. Parang ganon. Amen? So, sa araw po na to, since we know that we are loved by God, not because una natin siyang inibig, kundi
inibig talaga tayong una ng Diyos and nag-response lang po tayo doon when we receive the love of God. Amen? Sabi ko nga kanina, we should know the foundation of all. And it's by grace through faith. Amen? Unang gumawa ang Diyos, then we responded. Amen? Doon po sa ibinibigay ng Diyos. Recently, nag-post po ako sa ating page, no? Yung preaching po ni Pastor John, sabi po doon, come, for everything has been prepared. Amen? Alam niyo po, ang Lord, laging nag-aanyaya. And all we have to do is come. Amen? He has prepared everything by His grace. Amen? Dahil po sa biyaya ng Diyos, lahat po ay ready na. Amen? All we have to do is come. Ang kailangan mo lang gawin, kapatid, ay lumapit. Ngayon, napakagandang pag-usapan, no? Na we are accepted in the beloved. So, kanina sabi ko, kapag kinuha natin yung reference verse ng beloved, it pertains to the Lord Jesus Christ. And mamaya, hopefully, ma-unveil po sa atin to. How God accepted us. Amen? So, yung term na beloved, it pertains to Jesus Christ. At dahil sa biyaya ng Diyos, pag tiningnan uli natin yung verse, sige po, balikan po muna natin yung verse. To the praise of the glory of His grace. Wala po sa kapurihan natin, kundi sa kapurihan ng biyaya ng Diyos. Kung saan, okay, tingnan po natin to. Kung saan ginawa niya tayong katanggap-tanggap. Ginawa kanyang highly favored in the beloved through Jesus Christ. Amen? So, kapag naintindihan mo kasi yung biyaya, walang pwesto ng pagmamalaki. Amen? Walang lugar na sasabihin mo, ginawa ko to, kaya ako naging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po sinabi ko kanina, no, may mga part po sa Bible na parang recommendation or parang utos or habilin ng mga apostol ni Jesus Christ and mga disciples. Kaya nyo po magagawa yun because you know that by the grace of God, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Naunawaan po nila that they were accepted, they were loved, they were highly favored by God. Kaya nila sinasabi yun. You can do those things dahil yun ka. Amen? Parang sinabi mo sa isda na lumangoy ka. Amen? Parang ganun lang po yun. Or sa ibon na lumipad ka. Which is natural sa kanila. Bakit? Tulad po sa atin, tulad po nung ibon at isda, ginawa muna tayong ganun ng Diyos bago nagkaroon ng mga tagubilin. Amen po. Mamaya, mas maintindihan po natin yan. And, hallelujah. Naisip ko po yung pag-uusapan natin, medyo na-excite lang po ako. Amen? Okay. So, sometimes, kapag hindi natin nagbabasa tayo ng Bible, kapag nakita natin yung sarili natin, na hindi pa natin nagagawa yung mga tagubilin, sometimes, we feel that we are a failure. Amen po? Dahil nabasa natin yung mga tagubilin, hindi natin masyado naintindihan who we are in Jesus Christ. Kapag nabasa natin yung mga commandments, no, yung mga payo, tapos parang hindi mo pa nagagawa, sometimes nagkakaroon ng hesitation or nagkakaroon ng setback na, naku pa, hindi ko pa ito nagagawa. Okay? All by the grace of God, mga kapatid. Magagawa mo yon because binago ng Lord yung pagkatao mo. You were a new creation in Christ. Amen? Praise God. Okay. So, ngayon po, sabi ko po sa inyo, may part na exciting. May tanong lang po ako before we start dun sa pinaka-message natin. Okay. Gusto ko po makita yung mga comment nyo. Sino po dito nagpapalagay
na siya ay mahal at accepted ng Diyos kung paanong minamahal ng Diyos at tinatanggap yung kasama niya ngayon. May kasama ho ba kayo niyan ngayon sa inyong mga bahay? Tanggap ka ba ng Diyos kung anong level tinatanggap ng Diyos yung kasama mo ngayon sa bahay? Sige po, tingnan ko kung sino yung mag-e-amen dito. Amen? Tanggap ka ba ng Diyos kung paanong tinatanggap ng Diyos yung kasama mo ngayon sa bahay? Same level, pinag-uusapan natin. Parang wala nag-e-amen, Amen? Naintindihan niyo ba yung tanong? Sino po sa atin ngayon na nanonood, ang sa tingin niya, tanggap at mahal siya ng Diyos, gaya ng pagtanggap at pagmamahal ng Diyos sa kasama niya ngayon sa bahay? Okay. Same acceptance, same level of love. Okay? Second question. Dadagdagan natin ng konti. Sino ngayon sa inyo, okay, halos lahat, no? Nag-amen. Praise God. Sino ngayon yung sa tingin niya, minamahal siya ng Diyos at tinatanggap siya ng Diyos kung paanong tinatanggap ng Diyos at minamahal ng Diyos si Pastor John? Okay. So, si Pastor John na yung sukatan. Kasing tanggap ka ba ng Diyos at kasing mahal ka ba ng Diyos kung paanong tinatanggap niya at minamahal niya si Pastor John? Okay, may nag-amen. Praise God. Oo naman. Hallelujah. Praise God. Amen. Dadagdagan ko pa. Okay, so parang nabawasan no? Okay. Third question. Sino po rito, dahil alam natin yung mga Israelita, bayan ng Diyos, minamahal ng Diyos, sino po dito yung alam na tanggap siya ng Diyos at kasing level, kasing tanggap tulad ng mga Israelita na bayan ng Diyos? Amen? So hopefully, hanggang dyan, no? Nakakasabay pa tayo. Taasan uli natin. Amen? Sino po rito ang tanggap at mahal ng Diyos tulad ng pagmamahal ng Diyos at pagtanggap kay Apostol Pablo? Amen? Parang naubos Okay, tanggap ho ba tayo? Okay? Apostol Pablo na ho to. Amen. Same level. Hallelujah. Ngayon, tataasan pa uli natin. Sabi ni ate, same level. Praise God. Sino po dito ang tanggap, same level pa rin po pinag-uusapan natin, tanggap at iniibig ng Diyos tulad or ka-level ng pag-ibig ng Diyos at pagtanggap ng Diyos kay Jesus? Amen. Okay? Same level ho ba? Yung pag-ibig ba ng Diyos sa atin at pagtanggap ng Diyos sa atin, same level ng pagtanggap ng Diyos at pag-ibig ng Diyos kay Jesus Christ? Yun, no? Grabe yung sagot. Ako yan. Amen? Praise God. Amen? Bakit ko po pinasok tong mga to? Okay? So, salamat po for participating. Amen? Alam niyo ho kasi sometimes, yung level of acceptance and love ng Diyos sa atin, no, is ang tingin natin may sukatan. Tulad po nung pinag-aralan natin last week, no, kay Pastor John, yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi lang depende ho kung paano natin nauunawaan
Hindi ho siya kayang i-contain ng mga salita lang. Amen? Hindi lang po siya kayang isipin. Sabi nga natin, isipin mo na yung pinaka nagmamahal sa'yo sa lupa na to or sa mundong ito, yung pag-ibig ng Diyos is greater. Amen? So, kaya tulad po nung sinabi ni Bob George, no? Balikan lang po natin. Yan. Love becomes practically meaningless without acceptance. Amen? So, paano ko po nasabi to or paano niya nasabi to? Sometimes po, kausap niya po yung anak niya. Okay? Yung anak niya po graduated ng high school. Okay? And, parang nahihirapang, graduate ng college, papasok po ng work, nahihirapang kumuha ng trabaho. So, he went to be with his son, nag-usap po sila, no? At sabi ng anak niya, Dad, thank you na you spend time with me, mahal mo ko, sinamahan mo ko ngayon dahil nahihirapan ako maghanap ng work, and thank you for the encouragement. Okay? Then suddenly, the Lord prompted si Bob George na itanong sa anak niya to. Okay? So, tinanong niya, Nak, sa tingin mo ba tanggap kita kung sino ka? Okay? So, alam nyo, nagulat siya dun sa sagot ng anak niya. Sabi ng anak niya, sa tingin ko, Dad, hindi ko naintindihan or hindi ko tanggap na ganun mo ko katanggap. Okay? So, sabi ng anak niya, siguro mas tatanggapin mo ko kung naging active ako sa church, kung sinundan ko yung yapak mo, nag-full-time ako sa ministry, or active ako sa mga gawain sa church, siguro mas magiging katanggap-tanggap ako sa iyo. So, nagulat si Bob George, no? Sabi niya, nag-strike sa kanya, no? Na sometimes there is an image na sineset nating mga Kristiyano, amen, that we have to do so many things. At nakukondisyon yung isip natin doon na kailangan kong gawin to para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Amen? Kailangan kong maging busy sa pagbabasa ng Bible, sa prayer, no? Kailangan kong mag-evangelize. Hindi po natin inaalis yung mga yan because that's the result. Kapag naintindihan natin, mahal tayo ng Diyos. Amen? Pero sabi ko nga kanina, hindi pwedeng magkabaliktad. Alam natin na mahal tayo ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos is unconditional. Sabi nga ni Pastor John, no, nung sa Bible study natin, hindi ibig sabihin na hindi ka naka-attend, halimbawa, nababawasan yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos is unconditional. Alam po natin sa Romans 5:8, no? Pinakita niya yung pag-ibig niya that while we were still sinners, Christ died for us. Wala ka pa po tayong ginagawang kabutihan. Minahal na po tayo ng Diyos. And He chose to die for us. Amen? So, minsan po, yung level ng pag-ibig ng Diyos is depende. At yung pagtanggap niya, depende kung gaano natin nauunawaan or kanino minsan natin ikinukumpara yung sarili natin. Halimbawa, kinukumpara natin yung sarili natin kay Apostle Paul. Amen? Apostle Paul yun eh. Amen? Brother Hoben lang to. Amen? So, minsan may ganon. Pero yung ginawa po ng Diyos sa atin, grabe ho yung Ephesians 1:6. He has accepted us, made us accepted in the beloved. Same level
nung beloved niya, which is Jesus Christ. Amen? Siguro sasabihin ng iba, grabe naman, parang ina-assume natin na we're of the same level as Jesus Christ, the only begotten Son of God. Amen? Hindi po. Kaya ko po sinabi, bago po tayo mag-start ng message, dapat alam natin, it's only by grace through faith. Kapag alam mo that it's only by grace through faith, alam mo na nangyari sa atin yun, all because of Jesus. At kapag tinanggap po natin yun, that we are loved of the same level, we are accepted of the same level as Jesus Christ Himself. Amen? We are boasting of the grace of God. Pinagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos. Sabi po ng Hebrews chapter 2, si Jesus Christ daw po is proud to call us His brethren. Bakit po brethren? Ibig sabihin, pantay. Amen? Hindi natin sinasabi that we are of the same level as Jesus Christ. We know He is the only begotten Son of God. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yung acceptance ng Diyos sa atin, is the same level as He has loved Jesus. And as He has accepted Jesus. Amen? So, siguro sa ibang tao, iniisip nito, kuha na ng bato, babatoyin si Pastor Ben. Amen? Tulad ng mga Pariseyo. Nung time ni Jesus Christ, pinagpapalagay mo na kapantay mo ang Diyos. Amen? So, hindi po tayo ganon. Amen? We're just reading the Bible by its context. Amen? Makikita po natin doon that we are highly favored by God because for the glory of His grace. So, ang ganda ho ng verse na yan. For the glory of His grace. Hindi sa gawa mo, kapatid, hindi sa kung ano-ano pa man, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So sometimes we look at sa imagination natin, we sometimes imagine a perfect person. Amen? Halimbawa, kapag sinabing Christian, eto yung mga tao na gumigising ng 4:00 ng madaling araw, nagdi-devotion, nagpe-pray for a certain period of time, inaabot ng ilang oras. Amen? Ganyan ang pananaw natin sa buhay Kristiyano. Mahal na ito yung pamilya niya, mahal na mahal niya yung asawa niya, mahal na mahal niya yung anak niya. Amen? Yung mga anak niya, ang babait, yung asawa niya, perfect. Amen? Pumupunta yan sa church ng maaga, napakaraming ministry niyan, ang daming Bible study niyan. Amen po. So sometimes, we look at those standards para masabi na Kristiyano ang isang tao. Pero we forget na yung biyaya po ng Diyos is of the same para sa lahat ng Kristiyano. Amen? Hindi po natin sinasabi na hindi natin gagawin yung mga bagay na yon. No? Sabi nga ni Paul, no, na naalala ko lang, no, sa 1 Corinthians 15, nagagawa niya lahat by the grace of God. And He labored more compared dun sa iba. Amen? Pero hindi siya nagmamalaki dun sa nagawa niya. It's only by the grace of God. Kung bakit niya nagawa yung mga bagay na yan. Amen po? So, tulad po nung anak ni Bob George, ganun yung perception. Sometimes po sa ating mga Kristiyano, ganun din yung pagtingin natin sa pagtanggap ng Diyos sa atin. Now, we have to do certain things kahit Kristiyano na tayo para maging katanggap-tanggap tayo. So, bakit po natin pinag-uusapan to? Alam niyo po, there's liberty in the truth. May paglaya po sa katotohanan. Amen? Magagawa niyo yung mga bagay na yon when you understand na tanggap kayo ng Diyos. Amen po. So, tingnan po natin, okay? So, yung biyaya po ng Diyos at pagtanggap, okay, sometimes we measure up
sa paggawa natin, pagsunod natin sa mga laws. Or minsan nakabase, tinitingnan natin sa behavior natin. Amen po? Kapag hindi natin nagagawa yung mga pinag-uutos ng Diyos, alam natin, hindi na tayo tanggap ng Diyos. Okay? Linawin lang natin. God's acceptance is a gift. Regalo din po. Tulad po ng biyaya, tulad po ng pag-ibig ng Diyos, yung pagtanggap niya po sa atin ay regalo. Paano ko po nasabi? Tingnan po natin. Okay. Yan. Sorry po. Okay? Nagkabaliktad yata yung verse ko. Yan. 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Okay? Napaka-common na verse. Lagi na po nating nababanggit yan. So, yung righteousness po, okay, napag-aralan na rin natin to before, is yung Greek word na di kayo sanay. No? Sabi nga natin dyan, di tayo sanay. Pag pinag-uusapan po yung righteousness, sabi natin dyan, hindi tayo sanay. Okay? Pero yung meaning po ng righteousness, okay, is the condition, yan po yung hinighlight ko para medyo ma-emphasize po. The condition acceptable to God. Okay? Pag pinag-usapan po yung tinatawag na righteousness, pag sinabing righteous, para mas maunawaan po natin, kasi alam lang natin yung righteousness matuwid eh. Amen po. So dito po, yung true meaning ng righteousness is yung position or yung level na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Yun yung condition mo ngayon, kapatid. When you receive the Lord Jesus Christ, you are acceptable to God. Period. Amen? Tanggap ka ng Diyos, whoever you are. Amen? Next thing, tingnan po natin. Paano ko po nasabi na yung pag-accept sa atin ng Lord is a gift? Alam po natin to, tong verse na to. Okay? Romans 5:17. Sabi po dyan, for if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who, tingnan nyo po, receive. Okay? Pag sinabing receive, binigay. Libre, regalo. And yung kasunod, tingnan natin. The abundance of grace. Okay? Yung abundance of grace, libre. Kailangan mo lang tanggapin. And the free gift. Hello. Alam natin, yung righteousness, yun yung kondisyon, nakatanggap-tanggap tayo sa Diyos, it's also a free gift. Amen ho ba? It's also a free gift from God na kailangan lang nating tanggapin. Amen po? So, hindi po natin kailangan gumawa ng mga bagay to be accepted by God. Simple lang po. Believe on the Lord Jesus Christ. Amen? At naging anak po tayo. So may mga nagtuturo, you have to do this, you have to do that, bago ka tanggapin ng Diyos. Sad to say, mali po yun. Amen? So, tingnan pa po natin. Hallelujah. So, hopefully, nakaka-cope up po tayo sa panag-uusapan natin. Amen? Alam po kasi natin that we are loved by God, tulad po nung tinuro ni Pastor John, and it's unconditional. Pero sometimes, sabi ko nga kanina, it's a universal language na. Ginagamit na po ito ng lahat ng tao. Pero tanungin mo sila. Amen? Ikaw, tanggap ka ba ng Diyos?
Kasi pwede nilang sabihin, lahat ng tao mahal ng Diyos. Kaya minsan kapag nag-share tayo ng salita ng Diyos, sinabi mo sa kanila, alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos eh. Amen? Isipin ng tao na yan, alam ko na yan. Hello? Pero yung gawin mo tong personal, doon nagkakaroon ng problema. Doon may issue. Amen? Ako, katanggap-tanggap sa Diyos. Ako, mahal ng Diyos. Doon na pumapasok. Amen? Yung totoong pag-ibig ng Diyos sa atin. It's a personal thing. Pag pinag-usapan, universal, lahat ng tao tanggap yan. Pero tatanungin kita, sa kalalagayan mo ngayon, masasabi mo ba na mahal ka ng Diyos? Masasabi mo ba na katanggap-tanggap ka sa Diyos? And to remind you, it's all by the grace of God. Amen? Alam niyo po, yung love, yung grace, yung mercy, ito po ay karakter ng Diyos. You cannot separate this from God Himself. Amen? Sabi po ng Bible, God is love. Amen? Hindi mo pwedeng alisin yung love sa persona ng Diyos. Amen? That's why when He showed His love, He had to give Himself. Kailangan niyang ibigay yung sarili niya to demonstrate that love. Amen? Bakit? Kasi siya yun eh. Amen po ba? Naintindihan ho ba natin yun? Para ipakita na mahal niya tayo. Ano ginawa niya? Binigay niya yung sarili niya. Bakit? Kasi siya yung pag-ibig eh. Amen ho ba? To show grace, binigay niya yung sarili niyang anak. Jesus Christ, the grace of God, the love of God. Amen? To show mercy, namatay ang Panginoon para sa atin. Ano ginawa? Sarili pa rin. We cannot separate God from His nature. Amen? So, nakakagulat para sa ibang tao na sinasabi nila yung biyaya o yung grace is just a topic in the Bible. Hindi po. Ang biyaya po ay mismong ang Diyos. So you cannot separate God from His grace. Amen? Dahil siya yun. Amen? So hindi po pwedeng topic lang. Amen po? Hindi po pwedeng parte lang ng message. Ang biyaya ng Diyos. It is God Himself. God is gracious, God is loving, God is merciful. Siya po yan. Amen? And we are accepted by God not because of what we do, but because of who He is. Amen po? So, tingnan po natin yung susunod na verse. Hallelujah. Sabi po dyan, Matthew 11:28 to 30, come. All we have to do is come. Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen? So, bakit ko po hinighlight yung come and yung souls? Amen? Tulad po nung pinag-aralan natin, no? All we have to do is come. Mamaya po, may sabihin pa tayong mga verse. Okay? Bakit po nabibigatan ng mga tao? Bakit po sila nagle-labor? Bakit po sila heavily laden? Ito po yung isang commentary while researching po for this message. Okay. Sabi po dyan, no? Sa verse 28, Matthew 11:28, in those days, the Jewish religion had many laws. Okay? Marami raw pong commandments.
The leaders had many big series of laws. People who tried to obey all of them became very tired. Nakakapagod po talaga. Amen? And the laws were like a heavy load that people must carry. So, hindi po kami nagsabi niyan. Hindi ko po alam kung sino tong gumawa ng commentary na to. No? Wala po kasi nakalagay dyan. It's from the translation of Easy English Bible. Amen? So, bakit po nabibigatan ng tao? Dahil po sa dami ng kautusan. Okay? And ang nakakalungkot po sa panahon natin, this law was not given para sa mga Gentiles. Which tayo pong mga Pilipino, no? Or sabihin na natin na hindi, or mga bansa na hindi Israelites, amen? Ipinapatong yung mga ganitong kautusan. At ngayon, nakakabigat sa tao. Bakit? Kasi because of this law, tulad nung sinabi natin kanina, libre lang ang pagtanggap ng Diyos eh. It's a gift. Kaso, because of this law, no, nagkakaroon ng standard na kapag hindi mo sometimes nagawa, nagkakaroon ng kaisipan na hindi ka tanggap ng Diyos. And kapag nandun na sa kaisipan natin, kaya nakalagay, naka-highlight yung soul, no? Iniisip natin that we are separated from God. Amen? Tingnan po natin tong verse na to. Okay. Sabi po dyan, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had He reconciled. Alam nyo, yung pagiging hiwalay natin sa Diyos, yung hindi natin pagiging tanggap, nasa isip po natin. Hello? Nasa kaisipan daw po natin. Iniisip mo, hindi ka tanggap ng Diyos kasi you think na nag-fail ka, nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng separation. Pero, tandaan natin, by the grace of God, we were drawn near to God. We were reconciled to God. Naging kabati tayo ng Diyos. Amen? Pag sinabing bati, katanggap-tanggap. Righteous. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So ngayon, iniisip natin, sabi kanina sa Romans 5:17, di ba? Binigay lang yun eh. Sabi rin sa 2 Corinthians 5:21, no? Na si Jesus mismo naging sin. Amen? Para daw tayo maging, translate ko na, katanggap-tanggap sa Diyos. Mapunta dun sa kondisyon na maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen po ba? Huwag nating isipin kung paano tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang isipin natin, paano si Jesus Christ naging kasalanan? Mas imposible po yun eh. Amen? Iniisip natin sometimes, paano ako maging katanggap-tanggap sa Diyos eh? Sa dami ng ginawa kong kamalian, sa dami ng sablay ko. Amen? Paano ako naging righteousness? Paano ako naging acceptable? Paano ako naging highly favored? Ang isipin po natin, si Jesus Christ na perpekto, naging sin for us. Mas imposible po yun. So yung kalalagayan natin na tumanggap tayo ng righteousness, talagang mapupuri mo ang Diyos. Bakit? Naging sin si Jesus Christ para sa atin. Mas imposible pong mangyari yun dahil siya po ay obedient, siya po ay righteous, siya po ay kaisa-isang anak ng Diyos. Pero naging sin for us. Bakit daw? Para ikaw. Ganun ka-special, kapatid. Ganun kakamahal ng Diyos. Ginawa lahat yun ni Jesus Christ para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen po. Hallelujah. Amen? So, tingnan po natin yung next verse. Hallelujah. Talking about coming. No? Sabi po dyan, Hebrews 4:16, let us then with confidence, sa ibang translation, come boldly
Okay? Dito, confidence, draw near, lumapit to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in times of need. Bakit nakalagay po dyan in times of need? Amen? Lahat na po binigay sa atin. Amen? Bakit nakalagay po dyan in times of need? Sabi ng Colossians, we are complete in Christ. Bakit nakalagay pa dyan in times of need? Amen? Kasi po sometimes, we fail. Amen? At dahil dun sa failure na yon, we thought na hindi na tayo makakalapit sa Diyos. Yan po ang tumatakbo lagi sa soul natin. Kaya hindi tayo magkaroon ng rest. That's why sa Matthew 11, di ba? Come. Lapit lang, nak. Amen? Excuse. Lapit lang. Dito, sabi sa Hebrews 4:16, come boldly with confidence. Lalo kang lumapit. Amen? Bakit? Because you are loved and you are accepted. Kung paanong minahal ng Diyos si Jesus Christ, and now Jesus Christ, sabi po ng mga previous verse dyan, He is now our high priest. Amen? Na laging nakikipag-usap sa Diyos on our behalf. Kaya makakalapit ka sa Diyos. Grabe yung biyaya, no, mga kapatid. Naintindihan natin na para i-demonstrate ng Diyos yung karakter niya, kailangan niyang ibigay yung sarili niya. Amen? He wants to demonstrate love. Binigay niya yung sarili niya. Amen? He wants to show mercy. He died for us. Amen? He wants to demonstrate that we are accepted. Grabe. Nagkaroon ng great exchange. Si Jesus Christ, no, namatay on our behalf, naging sin on our behalf, para ikaw naman mapunta dun sa pwesto na yan. Alam nyo, pinag-iisipan ko to eh. Okay? Nung si Jesus nakapako sa krus, lahat po ng buhay ni Jesus Christ, ang tawag niya sa Diyos, Father. Pero nung nakapako siya sa cross, sabi niya doon, my God, why hast thou forsaken me? The very time na tinawag ni Jesus Christ ang Diyos na Diyos at hindi tatay. Bakit po? He received lahat po ng kasalanan ng tao. Tulad po natin, ang relationship natin sa Diyos ay napakalayo nung unang panahon. Sa Israel po, ang tawag nila sa Diyos, Diyos. Amen? So ngayon, kinuha ni Jesus Christ yung kalalagayan na yon. Amen? Alam niyo po, nung nagpe-pray po siya sa Gethsemane, nakita niya to. Na magkakaroon ng oras that He will be separated from His Father. At yun po yung hindi niya maatim eh. Bakit? Alam niya, mahal na mahal siya ng Diyos. He is the beloved Son of God. Tapos darating yung time na maseseparate siya sa Diyos because He will accept all sin. Grabe, sabi niya sa Panginoon, nagpe-pray siya sa Gethsemane. Kung pwede lang, lumampas to. Bakit? Hindi niya maatim na ma-separate. Malagay dun sa kondisyon na hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Grabe, no? Ganun katindi, ganun naunawaan ni Jesus Christ yung pag-ibig at pagtanggap sa Kanya ng Ama. Amen? Ngayon, ginawa niya to, kapatid, para ikaw maging anak ng Diyos. Para pwede kang tumawag sa dating tinatawag mo na Diyos ng tatay. Ama ko, ama ko. Nagpalit po tayo ng posisyon. Grabe ho talaga to. Amen? Yung posisyon na meron si Jesus Christ, yung kondisyon na meron siya, ibinigay sa tao.
Amen? At napakagandang balita po nito para sa lahat. Amen po? So, let's imagine Jesus Christ crying unto God, my God, why hast thou forsaken me?" Bakit mo ako pinabayaan? Para po ikaw ay maging katanggap sa Diyos. At wala pong sukat yun, mga kapatid. Yung measure kung paano tinatanggap ng Diyos si Jesus Christ. On the cross, inilipat sa'yo. Sabi nga natin, your righteousness, yun yung kondisyon, acceptable to God. Alam nyo, ang Diyos perfect. Ang Diyos banal. Amen? So kung meron mang standard ang Diyos, walang taong nakaabot nun. Pero dahil sa great exchange, amen, walang taong katanggap-tanggap sa Diyos. Pero dahil inilipat ni Kristo yung kalalagayan niya sa atin, sino lang po ba katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos? Si Jesus Christ. Amen? And si Jesus Christ, ibinigay yun sa'yo. Kaya ka naging righteous or yung condition na acceptable to God. Grabe. Amen po mga kapatid. So hopefully, masesettle po dito, magkakaroon po tayo ng rest sa ating kaisipan na tayo po ay nalalayo sa Diyos. Amen? You will find rest for your soul. Huwag mong isipin na by your doing, nahihiwalay ka sa Diyos. Lagi mong isipin, by the grace of God, I am loved and I am accepted by my Father in heaven. Amen po. Hallelujah. So, tingnan po natin to. Verse na to. Okay. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ngayon po, kung tinanggap mo Panginoong Hesus, sabi ko po sa inyo kanina, if you are watching this message, at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, now is the time. Amen? Sabi po ng Bible, lahat po na tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat po nung pinag-usapan natin sa umaga na to, it's all because of God's gift of grace para po sa atin. Kailangan nating i-receive to kasi ito ay regalo. Also, the gift of righteousness na ino-offer ng Diyos. We need to accept it. Sabi nga nung turo ni Pastor John, hindi lang pwedeng alam mo. Kailangan mo rin siyang paniwalaan. And what's the proof na pinapaniwalaan? You have to receive it. Dahil ito po ay regalo ng Diyos. Amen? So, kung first time mo na naka-tune in or you've been following us at gusto mong maging anak ng Diyos, it's not by us, mga kapatid. It's all because of the acceptance of the Lord Jesus Christ. I will pray for you po. Sabayan mo po ako sa panalangin ito. If you think na you want to decide right now, gusto mo makabilang dito sa family ng Lord, I will give you the opportunity. Amen? So, sige po, I will pray for you. Father God, salamat po sa aking kapatid that's listening, Panginoon o Lord, sa umaga pong ito. Sa lahat po ng pinag-usapan namin, Panginoon o Lord, maybe nabuksan po ang kanyang kaisipan that he needs you para po siya ay mapabilang, Panginoon, sa iyong kaharian, sa iyong pamilya, Panginoon. Sige kapatid, sundan mo ako sa panalangin. Ama naming Diyos, tinatanggap kita. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po, namatay ka sa krus para sa akin. At salamat po na nabuhay kang muli upang ako po ay magkaroon ng panibagong buhay. Salamat po at tinatanggap mo ako sa iyong kaharian. Salamat din po, Panginoon o Lord. At ako ngayon ay anak ng Diyos dahil sa iyo.
Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, amen and amen. So if you prayed po that prayer, amen, welcome sa family ng Diyos. You can follow us lagi para malaman mo yung kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Mahal na mahal ka niya at tanggap ka niya. Amen? So sa amin po mga kapatid, in Gracefield Ministry, alam niyo po, hindi po tayo hinahatulan ng Diyos. So, sabi nga ni Pastor John, last Bible study po natin, there has to be a proof na tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos. At yung proof po na yon is yung changes. Nagbago tayo. Alam niyo po, iniisip ko tong pinag-uusapan natin, no? Nakakabigat yung batas pero maraming tao, maraming mga lingkod po ng Diyos, yes, mahal po natin sila. They are imposing laws, they are imposing some commandments na hindi naman po inimpose ng Diyos. Amen? Hopefully, mapag-usapan po natin yan sa mga susunod. Maiksi po ang ating oras sa ngayon. Pero I believe, sa mga oras na to, naintindihan po natin yung message, you are loved, at hindi ka lang mahal ng Diyos, you are accepted by our Heavenly Father in heaven. All because of His grace, all because of what Jesus has done on the cross para sa ating lahat. Amen? Sa amin po mga kapatid in Gracefield Ministry, we will have our communion po sa mga oras po na to. Hallelujah! So let's prepare po our communion. Hallelujah! Father God, we thank you, Lord, sa katawan ng aming Panginoong Jesus, na ito po ay nabayubay sa krus, tinanggap lahat ng sakit karamdaman, para po kami, Panginoon, O Lord, ay magkaroon ng kagalingan, kalakasan, at mahabang buhay. Lord, we remember everything that you have done for us on the cross. Napakabuti mo, Lord, that through you, nagkaroon po ng great exchange. Your life para sa aming buhay, Panginoon, O Lord. Also, thank you for your blood, Panginoon, O God. Ito po yung simbolo ng bagong covenant na meron kami sa iyo. Salamat for washing away all our sins at hindi mo na ito ibinibilang sa amin. Tunay na kami po ay tanggap mo, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Yesus. Salamat po, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, let's partake of the communion. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Tapos na po tayong mag-communion. Let's pray po. Hallelujah. But before we pray, I will give you this last message po, no? Last verse. Okay? Sabi po ng Bible, knowledge pops up. Love edifies. It builds up. And it causes us to grow. Amen? So, may mga bagay po tayo na ginagawa. Let's consider if it is out of love. Amen? Halimbawa po, magbibigay ako ng mga konti lang before we end. Amen? Kasi may mga naimbentong batas sa loob ng church. Okay? May mga nagbabawal na magpakulay ng buhok, bawal magpagupit, bawal nakapantalon. Amen? Bawal naka-short. Amen? So, ang daming batas na nadagdag maliban dun sa 630 plus na nasa Old Testament. And sabi po nung sinabi nating verse, knowledge pops up. Pwedeng nakita mo yun sa Bible, no? Na natutunan mo. Pero it is love that builds up, that edifies. Amen? Nagpakulay ng buhok si kapatid.
Amen? Hinusgahan mo na. Hindi po yan out of love. Hindi yan nakaka-edify. Okay? Amen ho ba? Nag-short si kapatid, nag-alahas. Hinatulan na natin. Okay? Doon naman sa nagsusot ng short, is it out of love kung bakit ka naka-short? Na lagi ka nalang nadidistract yung ibang mga kapatid, nakatingin sa legs mo. Is it out of love? Amen? So, let us consider lahat po ng ginagawa natin kung ito po ay because of love. Amen? So, yung ibang kapatid, madalas mang-rebuke, madalas mag-correct. We can do those things, mga kapatid, pero let's make sure that we are doing that out of love. Will it build up? Will it edify? Dun sa kapatid. Amen? And dun naman sa kino-correct, let's check kung talagang concern ba sa atin yung nagko-correct. Dahil kung concern po sa atin yung kapatid na yon, it will make us grow. Mararamdaman natin yung pag-ibig ng kapatid na yan. Ang sarap po pag-usapan ng pag-ibig dahil yan po ay ang Diyos. Amen po. So let's pray po. Hallelujah. Father God, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, Lord, that you have loved us and you have accepted us the way you have accepted the Lord Jesus. Wala pong sukat. It's unconditional, Panginoon, O Lord. Wala po kaming dapat patunayan sa iyo dahil may pinatunayan na po ang aming Panginoong Jesus. At dahil po doon, Lord, yung pag-ibig mo sa amin ay grabe. Yung pagtanggap mo sa amin ay walang kondisyon, Panginoon. That's why I pray, Lord, sa aking mga kapatid, Lord, na when we come to the Lord Jesus Christ, definitely we will find rest for our soul, Panginoon, O God. Alisin namin sa kaisipan namin, Panginoon, yung mga bagay na humahadlang sa amin, mga bagay na naiisip namin, mga bagay na binabalikan namin upang masabi namin na hindi kami katanggap-tanggap sa iyo. Mawala po ito, Lord, at mapalitan po ito ng kaisipan na panlangit, Panginoon, O Lord, kung saan lahat ng bagay ay tanggap mo, Panginoon. We honor you, Lord. We love you, and thank you for your love. Thank you for your acceptance, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for the favor that you have invested upon our lives, Panginoon. Thank you, and we honor you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So mabuhay po tayo, mga kapatid, and God bless po sa ating lahat. Hello po sa inyo. Di ko na po kayo maiisa-isa, pero maraming salamat po for joining us this morning, and I hope you are blessed with this message coming from the Word of God. God bless po.